8 practices para hindi maging sakitin si baby. Wala na pong intro, diretso na po tayo, straight to the point na po tayo. Basta i-promise po ninyo na gawin niyo po ito para hindi laging nasa hospital si baby, wala siyang masyadong visit sa ER, and kapag sa clinic, well, baby check-up na lang, hindi yung mayroon siyang sakit. Let's start now. Number 1, hand washing. Ito basta naglaro si baby, galing siya sa labas, meron siyang hinawakan or kakakain lang niya, ugaliin nyo po na mag-hand washing. I-practice nyo na po sa baby ninyo yan. Isanay nyo na po siya habang bata siya para pag lumaki, dadalhin niya sa pagtanda. Ang dami po niyang pwedeng makuhang bakterya, virus kapag naglalaro si baby, lalo na kapag galing siya sa labas. Ito po ang pwede nyong maiwasan ng sakit kapag nakaugalian ni baby na maghugas ng kamay. Number 2, nail cutting. Ito dito medyo judgmental po ako, sorry Sa mga natitignan ko sa emergency room, ito yung mga may lagnat o kaya usually mga nagtatae, ang una kong tinitingnan talaga is yung mga kuko nila. Una ko pong tinitignan sa kanila is yung kuko po talaga nila. Dahil meron talagang lupa na, pwede ka na magtanim. Marami pong sakit ang pwedeng idulot ng maruming kuko at yung mga mahabang kuko. Isa po kasing risk factor kaya nagiging sakitin si baby is yung mahaba yung kuko na madumi pa. Mahilig magsubo-subo si baby lalo na kapag walang hand washing. Mahilig sila magsubo kaya yung mga kumapit na bakterya, itlog ng bulate or virus, nakain na niya po yan kaya nagtatai si baby or naglalagnat. At isa pa, kapag may sugat si baby or insect bite sa paa niya, and then of course Makati yun, kinatipo niya yun gamit ang kanyang kuko na merong lupa, na merong bakterya or virus, doon na tayo nag-i-start na magkaroon ng mga boils or furunculosis, gaya po nito. Yan, ganyan ang itsura ng infected wound. So pag ganyan, meron contaminated na siya ng bakterya, mag-antibiotics po kayo dyan. At alam niyo po ba, pag hindi po nagamot yan, ang pwedeng complication yan is sakit sa puso at sakit sa bato. Pero usually sakit sa bato. Anong connect ng kuko, ng maduming kuko sa puso or sa bato? Yun na nga po, in-explain ko na po sa inyo. Kinati ni baby yung sugat-sugat niya sa paa, magkakaroon ng bacterial infection. Kapag hindi po gumaling si baby sa bacterial infection or kung hindi nyo po napatignan sa doktor, walang antibiotics, magkakaroon po ng complication. At ito po ang tinatawag nating rheumatic heart disease or acute glomerulonephritis. Number 3, punta tayo sa number 3, ways or practices para iwas sakit si baby. Water. Drink a lot of water, plenty of water. And how plenty? Hihingi at hihingi din si baby. Kapag humingi ng tubig si baby, ang ibibigay po ninyo, tubig. Hindi po juice, hindi soft drink, at hindi rin kape. Mga pasyente po ako na umiinom daw sila ng kape dahil may nagsabi daw sa social media na okay lang ang kape sa bata. Basta, wag muna pong kape or wag munang juice, wag munang soft drinks, lalo na po ang soft drinks. Tubig po. 4. Afternoon nap. Alam niyo po ba, nung 1 to 2 years old po ang aking anak na si Gib, napansin ko po sa kanya kapag wala po siyang afternoon nap, nabukasan, sinisipon po siya. And worse, nilalagnat. Buti bihira lang magubo. Thank you Lord. At yun nga, yun yung usual sakit niya kapag wala po siyang tulog. Kaya minimake sure ko talaga na lagi meron siyang afternoon nap kahit 1 hour lang. Ngayon sa edad niya 3 years old, kahit 1 hour lang na afternoon nap pwede. Kasi during sleep, dun po nagre-regenerate yung mga cells natin, dun dumadami yung mga immunomodulators para lumakas po yung resistensya ng bata at maiwasan po niya ang mga sakit na kakapit po sa kanya para meron siyang panlaban sa sakit. So kapag ang baby ninyo is merong sakit, lalo siyang aantukin. Huwag po kayong mag-worry dahil isa po yung defense mechanism para gumaling si baby. Hayaan nyo lang po siyang matulog. Diba parang tayo, kailangan lang natin matulog kapag napagod or nilagnat, at after natin matulog, okay na tayo. Ganon din ang baby. So, kailangan niya ng tulog. Okay? I-comment nyo nga, mami, kung sino po nakaranas nito. Yung mga babies ninyo ba ay nagkakasakit kapag wala silang tulog, para alam ko kung relate din kayo sa akin. Number 5. This is my favorite.
advice. Maligo. This is my favorite, ultimate, walang sawang advice ang maligo po si baby. Galing po siya sa labas, crowded, baka nakapitan siya ng bacteria or virus. Pag uwi, kailangan po niyang maligo. Sige, meron dito na sumusunod ang pamahiin. Okay lang mag-rest, pero after that, pwede po siyang maligo para mawala po yung mga kumapit na kung ano-anong foreign material or foreign body sa kanya, like germs or virus or bacteria. Mayroong matanda sa bahay, ang gawin po ninyo, magtago po kayo. Kailangan matanggal din yung damit na sinuot po niya. Dok, paano kung napagod na siya, tulog siya? Ang ginagawa ko pag ganyan, pag no choice na talaga, syempre hindi ko na siya gigisingin. Hayaan ko na lang siya matulog, pero ang gagawin ko, papalitan ko po yung damit niya at i-face towel ko siya ng maligamgam na tubig. So, yun na lang po yung least na pwede nyo gawin kung nakatulog na talaga si baby. Kung galing kayong mall, kung galing kayong party, at talagang napagod na si baby, hindi na pwede siyang liguan, at talagang no choice talaga, face towel na lang, okay? Basta palitan nyo po yung damit niya kasi andyan yung mga kumapit sa kanya. Yun yung magkakos ng sakit sa kanya kinabukasan. Number 6, iwas po sa usok. Yung mga nagpapausok sa bakuran nila at saka yung mga usok na nagaling sa panggatong at lalo na ang sigarilyo, number 1. So, iwasan niyo po yan para maiwasan po din ninyo ang rhinitis, ang sipon, ang ubo, ang asthma at ang worst, ang pulmonya. Sa mga na-admit na pasyente, kapag na-admit sila at tapos inubo na naman sila, usually ang tinatanong ko sa kanila kung may naninigarilyo. At yun nga, meron naninigarilyo, hindi nila naiiwas si baby dun sa mga naninigarilyo at sa mga may usok. So number 1 factor po ang usok. Kaya ilayo niyo po si baby kung meron pong nagpapausok sa bakuran ninyo or sa malapit sa bahay ninyo. Please. Baka sabihin ng iba, Dok, napakasela naman ang baby ko noon. Baka sabihan naman siya na maselan akong magulang or ang selan-selan ni baby. Hindi naman, protection lang yon. Ang maselan kung talagang binibigay nyo siya ng ganito, yan. Papakita ko sa inyo. Yan ang maselan. Binibigay nyo siya ng bubble wrap. Parang si Bubble Boy. Yan kasi na siya, talagang wala siyang pang-depensa sa katawan niya, kaya meron siyang ganyan. Meron siyang condition, tinatawag nila doon, immunodeficient po si baby. Si baby nyo, meron naman siyang immune system. Malakas naman siya. Kaya lang, syempre, dagdag protection po kay baby para nga maiwasan po siya sa mga sakit na ganito. So, dagdag protection lang po iyon. Inaalaw nyo naman si baby na maglaro. Paminsan-minsan. Pero, syempre, yung mga sinasabi kong practice, ito lang yung way na para maiwasan siya sa mga sakit na ayaw natin. Yung mga malalang sakit, lalo na ang pulmonya. Tsaka pagtatae, yung dehydration. Let's proceed to number 7. Avoid sweets and salty foods. Napakasimple lang po ng practice na ito. Mahirap sundan, lalo na kung ini-spoil si baby ng mga ganitong pagkain. Simula nung baby pa lamang siya. So, huwag niyo pong isanay si baby kasi pag sinanay niyo si baby, infant pa lamang siya, binigyan niyo na siya ng mga chocolates o ng mga chichirya, hahanap-hanapin po niya. Buti na lang ang baby ko, hindi ko siya sinanay dahil ngayon 3 years old na siya, hindi siya mahilig sa chocolate. Pag binigyan niyo siya ng chocolate, siguro titikman lang niya, pero dahil sobrang matamis at sobrang alat naman, aayawin din niya. Kasi nga nasanay po siya. Ang mga sakit na may iwasan nyo kapag hindi nyo hinayaang kumain ng chocolates or salty food si baby is diabetes, tonsillitis, ubo-sipon, syempre dental caries or yung masasira yung mga ngipin ni baby. Sa salty foods naman, ang may iwasan na sakit is infection sa ihi or mga problema sa bato. And last, number 8 is yung vaccine, no? Not everyone will agree to this due to personal belief, pero malaki po talaga ang tulong ng bakuna. Makatulong po sa inyo to, please like, share, and subscribe. Thank you!